Third World Cinema Club. Hello, everyone. Welcome to Third World Cinema Club. I'm John Tawasil, doing a guerrilla recording from a secret location. Secret location. Um, with me is Princess Kinok of Field At Police Novus. Yan. yes. Hello. Hello, Ses. Medyo matagal na tayong hindi nag-record, no? Oo nga eh. Ano po, welcome to my casting couch. Casting couch! Pangit. Ayun, so oo nga, medyo matagal tayong hindi nagre-record ng behind the screen. So, this is our comeback episode for the behind the screen series. Ayan. So, John, introduce mo na yung ating special guest. Ayan, we have a bunch of special guests. Well, bunch of special guests. One of them is the award-winning director of John Denver Trending, winner Ang tanda win, na. winner of Cinemalaya 2019. Tama. Yay! Yan, Arden Rod Condes. Yay! And with him are Hello everyone, I'm Richard and one of the directors of Tumandok. I'm Kat, one of the directors of Tumandok. Third World Cinema Club. So I guess yung first question is, paano kayo nag-start mag-collaborate together on your most recent projects? Kasi tawag dito, actually parang silang dalawa talaga, magjowa talaga ng matagal. 7 years na, di ba? 7 ba? Yeah, 7 years na silang magjowa. So parang waiting lang for the wedding proposal. Proposal. Ayun. Baka dito. Joke lang. Ayun. So, Wow! because of John Denver, kasi nakilala ko sila doon dahil sa pelikulang yun, kasi parang nagkaroon ng premiere sa Iloilo before, and then nagpa-picture, ganyan, small talk, and then during the pandemic, we held a parang online mentoring workshop on filmmaking, ganyan, tapos sumali sila doon, and then from there, ayun, gusto nilang gumawa ng full-length film, so tinulungan ko sila. Parang ako yung third party sa relationship nila since the beginning of Tumandok. So yun. Kayo, sumagot muna kayo. Yun. Kayong dalawa naman. Pinilit po namin si Direk Arden. Pinag-chat namin siya na kung pwede kaming tulungan na gumawa ng short film muna yon, Direk, yung mga handom. Mm-mm. Tapos, after nun, sabi namin, Direk, baka pwedeng i-try natin yung full length. And yun nga, in fairness naman kay Direk, apaka-patient niya sa amin kasi parang first time namin gumawa nung parang serious na merong crew, kasi from the regions, kung sino yung director, pwede naman siya din yung mag-AD, parang ganon. So, hindi talaga namin alam paano gumalaw on a bigger picture. Kaya tinulungan din kami ni Direk aside from the screenplay. Hindi mula sa screenplay hanggang sa pag-deal kung paano magsabi sa community, mag-workshop, lahat-lahat tinulungan kami ni Direk. Ayun. Before anything, siguro i-recognize ko lang yung presence ng aming cinematographer at editor, documentary filmmaker, the award-winning Pabel Manikan. Wow. Wow. Hello. Pwede ba naka-on yung camera? Kasi mukha akong... Okay lang po kahit mysterious na tayo. Pabs, si Ces pala and si John, Third World Cinema Club. Ayan. Ay, hello po. Ay, hello. Ayun. Yan lang. Thanks. Thank you. Sa introduction, Arden. Okay, proceed. Siguro yung next question is, I think nasagot nyo na to dun sa mga Q&A before, pero for the benefit dun sa mga hindi pa narinig yung Q&A or wala sila nung screenings, paano nyo naisip na gumawa ng pelikula tungkol sa community? Ano po kasi na-meet po namin talaga tong si CNN a few years back pa po. Through cultural mapping po ng LGU. Then yun nga, kinuwento niya sa amin yung nila, yung sitwasyon nila doon sa Sitio Cabarangkalan, at yun. Naano namin ni Kat na sabi namin parang anong ginagawa natin all this time na di natin gamitin yung pelikula bilang
parang maging medium na matulungan sila. Siguro follow-up din doon. Parang conscious decision talaga na i-involve yung members ng community sa halos lahat ng aspeto paggawa ng pelikula. Opo. Kasi parang from the very beginning nung 2019 pa, habang nagsusulat na, nagpa-plan na kami ni Direk, nagko-consult kami dun sa chieftain tsaka sa NCIP at sa anak ng chieftain. So along the way, andun na sila. Simula pa lang nung pinaplano, sinusulat, pinaplot, hanggang sa ayun na, ginawa na po namin yung film. Saka there's no other way kasi to tell this story but to involve the community talaga. Kasi, well, because of the legalities na parang kailangan mag-consult sa NCIP na napakahirap ng proseso, like sobrang hirap ng proseso kumuha ng certificate. And then like we have to consult the Council of Elders ng community, may palitan ng kontrata, pirmahan, ganyan. So sa ano pa lang, paggawa pa lang, involved na sila. So parang wala namang question talaga na kailangan sila din mismo yung bibida. Although may ethical concern kaming na na parang na-encounter during filmmaking na parang feeling namin parang oo nga, we had to address this. So segue lang ako doon ng mabilis before yung question ni Jan na parang syempre, given na kasi na with this kind of story, parang kailangan na sila mismo yung magkwento. Kasi kwento nila to. And then, yun nga, na parang kaysa maghanap kami ng artistang gaganap na mga ati, parang ganon, hindi siya talaga pwedeng gawin. But at the same time, while we were doing it, parang nakita rin namin yung level of discomfort ng mga ati kasi nire-relieve nila yung trauma na pinagdaanan nila. And even yung mga little realizations na may eksena, di ba kami na may dalawang ati na namamalimos. And so we told our actor na ito yung gawin nyo. And they were so hesitant. And that's when we realized na parang shit, parang itong mga taong to, if they have the option lang not to ask money sa ibang tao, hindi nila gagawin kasi grabe yung hiya nila. But we had to do it. Parang ganun. So, importante din talaga yung consent din kasi even before naman the start of the shoot, parang yung workshop namin na supposedly acting workshop siya, mas explanation siya on anong purpose ng film na to, ano yung mga kailangan, ang dapat yung i-expect na mangyayari. So parang they all agreed naman. It's just that syempre, hindi mo man rin maiwasan na minsan, during the shoot mismo, parang makita mo rin na yung hesitation nila na yun, kung hindi naman talaga nila kayang gawin yun, we wouldn't push through with a scene, parang gano'n. Curious ako, going back kay Richard and Kat, kasi very very interesting na yun nga, you guys chose this as your project. Pero parang meron ba kayong I mean, ano yung talagang nagpa-green light sa inyo na ito yung gusto nating topic or storya na anuhin. Like pwede niyo bang i-share ulit sa akin or sa amin na listeners na maybe who knows, baka yung makinig nito is hanapin yung kopya or something or anticipate niya pag trinay niyang mapanood or panoorin in the future. Like, paano niyo na-conceptualize yung film na to? Kasi parang nag-umpisa po kaming gumawa ng films 2019 pa with an IP community din. So parang 2019 pa lang meron na kaming nagawang 2 films on indigenous peoples. And yun nga, nagsisecure na kami ng permit noon. So dahil sa films na yon, yung LGU ng Barotac Vejo, parang nagka-connection kami. And so pag meron silang project na AVPs, parang mga ganon, tinatap nila kami. So kami, sumasama-sama kami sa mga AVPs na yon or community immersions, yun nga, cultural mapping. So dahil doon, parang iba't ibang communities yung napupuntahan namin dun sa Barotac Vejo. And meron ding ibang communities na hindi sa Barotac Vejo na napupuntahan namin dahil nga sa connections na nabuo namin with the LGU. So nung 2019, yun nga, na parang gagawa sana kami ng cultural mapping. So parang magmamap kami ng mga sites sa Barotac Vejo na pwedeng gawing tourism sites. Kaya kami napadpad doon sa Kabarangkalan.
nung nag-open forum, parang yung anak ni Chieftain nga, yung inspiration ng story, si NN, nagsabi siya na may pumapasok dito sa amin. Tapos tinututukan kami ng barel, tinethreaten kami, parang ganon. Tapos sabi niya, palaging tanong sa amin, paano namin napoprove na lupa namin to, wala kaming titulo. So parang from then on, meron kaming instant guilt na like all this time, like for the past 5 years, nag-iikot-ikot kami sa iba't ibang community. Pero parang hindi kami nagle-listen enough or parang ganon na hindi namin alam yung mga nangyayari sa kanila. So parang yung instant guilt na yon dahil wala kaming million, sabi namin, sige, gawa tayo ng film. Kasi yun lang naman alam naming way na parang para matulungan sila. And sumulat kami ng fiction. Kaya lang, habang ginagawa na namin siya at naririnig na namin yung hindi lang kwento ni NN kwento na ng buong community, ng iba't ibang community. Kasi nagko-consult kami sa kanila kasi yun nga, yung turo ni Direk is kailangan hindi lang siya about them na doon lang sa community, kaya umikot kami sa iba't ibang community din. So habang nagtatanong kami, yung truth nila na overpower na yung fiction namin, na parang hindi na ito, mas may kwenta kung itong part na to, ito yung ilalagay natin kasi ito nga yung totoong nangyayari sa kanila. Kasi para sa amin ni Richard, habang ginagawa siya at kinoconceptualize siya namin, kasi inalaw nila kami, parang nagbigay sila ng consent, tapos kahit na hindi sila comfortable sa mga uta, tawag nila sa mga hindi ati uta, hindi sila comfortable, parang inopen nila yung selves nila sa amin kasi yun nga, nakita nila kami as hope na para ma-process yung titulo nila. So yung talagang way na lang for us to repay yung ginawa nilang pagbigay ng consent tsaka paggabay sa amin, yung way doon is to give justice to their stories and to their experiences na sinishare. Kaya yung nagko-conceptualize na kami ni Direk, yun na, parang lahat na ng galaw namin, tinatanong namin kung kina NN, kung tama ba to, eto ba, ginagawa nyo ba talaga to, kaya marami din kami, parang learning process din siya, yung paggawa nito. Aside from learning how to make a full-length film in this budget, parang naging learning process din siya more on diving what's happening on the ground sa mga ati communities na yun. May tanong ka ba, Ses? Gusto ko ding makita yung point of view mo kasi uniquely, parang part ka din ng indigenous na community. So Oo. gusto ko makita ang gulo. Ayun, interesting kasi yun nga, ay context lang. Anak kasi ako ng datu, former datu. So nag-pass away na siya, pass on. Tsaka bae, yung parents ko, yung mom ko used to work for NCIP because part kami ng Blaan tribe. So ako, isa akong Blaan. Half na 75%. Kasi yung mom ko is half Ilocana. So ayun. And natuwa ako, pasensya na, as usual, hindi ko na naman siya napanood, pero masaya ako kasi yun talaga yung lagi kong hinahanap na pag may gumawa ng pelikula about IPs, is dapat kinoconsult talaga yung mismong mga nakatira doon. And ayun, laman ng aking mga previous writings is yun nga, dapat involve yung community kasi madalas talaga doon, hindi talaga na nasasabi yung story, mga kwento nila. Dito sa Manila, madalas hindi ganun ka-accurate yung mga kwento about them. So, hindi ko kasi masabing part na ako no, kasi medyo whitewashed na ako dito. Ayan. Pero yun nga, I'm so happy na based on the reviews that I've read from everyone, talagang nabigyan nyo ng hustisya yung kwento nila and magandang mission din na yun nga parang ang weird kasi parang yung kinalakihan nilang lupa, kanila talaga pero may mga ganitong foreign na attack sa kanila. Foreign kasi sa kanila yun eh. So yun. So parang kinilabutan actually ako dun sa mga reviews ng mga kasama ko kasi parang sabi ko, talaga pinakita yun doon kasi yun eh, yun nga, gaya ng sabi ni Direk, parang pagsabihin mo nga sila na, okay, sabihin mo nga ito in this word, ng word mo na, no, don't get my land, pero in their word. Hindi nila masabi kasi parang malalim yung pinanghuhugutan nun, ganun. Mismong sa kami, sa Lumbang, Davao del Sur,
nung pumunta ako dun, nung namatay yung dad ko, bumaba yung mga matatanda para mag-pay respect sa papa ko kasi talagang close siya sa community. Tapos kinilabutan ko kasi gamay lang ako Bisaya pero nasabi nila sa akin na parang tinulungan kami ng papa mo kasi yung papa ko attorney siya. So, may lahi siya abogado and tribal leader din siya. So anyways, yun. So parang nakakakilabot na 'pag tinatanong ko sa kanila parang, "Ano po yung nangyari? Bakit po kayo tinutulungan ng papa ko?" Ganyan. Madalas is land grabbing talaga yung dahilan. Tapos parang pagka binasa mo yung mga case files nila na parang malabo talaga siya na parang bigla na lang out of the blue, biglang hindi na pala kanila, kay ganito na pala, ganyan. So, ayun, wala lang. O sige, susunod kong tanong para kay Direk Arlie, pati na rin kay Arden kung if applicable. Nagkaroon ba kayo ng obstacles or parang pushback from, kunyari, yung mga local government or yung mga private individuals na yung may balak kumuha ng lupa or maybe sa military doon sa ginagawa ng pelikula? Sa LGU po wala kasi sobrang helpful naman po ng LGU in fairness sa kanila. Tsaka bumabawi din sila na parang alam mo yon na parang alam nila na ang dami nila on their plate. So ngayon may time silang tumutulong sila. Pero on private people, meron po. Kasi meron kaming experience na gabi na, yung meron kasing gate doon na daanan ng mga sasakyan, mga motorsiklo, doon sa papasok sa community. And nagsasara po yun ng 7. Dumating po kami mga 7:05, 7:04, parang ganon. Hindi na po kami, ayaw na po kaming papasukin ng may-ari. Kaya yung iba sa amin, gumapang kami papasok para kausapin yung nagbabantay na kung pwede sana kaming pumasok kasi ang layo ng pinanggalingan namin. Tas kinausap ni na Richard kasi si Richard kasi pwede siyang mag-introduce doon kasi may royalty yung family name niya. So siya yung kumausap. Tas parang sinabihan kami, pinakiusapan kami na parang ma'am, baka pwede, sir, pwedeng wag na kayong pumasok, baka pwedeng wag na kayong tumuloy kasi baka ratratin kayo, pati kami madamay, nagbabantay lang din naman kami. Ginawa ko, nag-chat ako kay Direk, andito kami sa community, pag may nagtanong or nawala kami, dito kami last, kasi ganito yung nangyari. In case lang, kasi ang haba pa ng drive papalabas, tsaka Talahiban, so baka nga tambangan kami, wala kaming magagawa. Ngayon po. Kasi ayun, nagsasara talaga siya yung daanan, yung access to the community, nagsasara siya by 7 p.m. So hindi rin sila makalabas, hindi rin sila makapasok. Because yung entrance doon ay owned by a private individual na nagki-claim din hanggang doon sa community mismo. So ganun ka laki yung yung kalawak yung gusto niyang kunin. Ayun, so Wala minsan siya. ganun pa 'no, parang paaasahan ka pa na, mga ano 'yan, NPA 'yan, gano'n, 'di ba? Parang gagawin lang nila talaga yung best nila para ma-prove nila na they have something to gain from the natives. Grabe, nakakilabot. Opo. So next, ano naman yung 'di ba, so eto na-release niyo na yung film tapos yan garner kayo ng mga, ng attention from the media and not just the media or sa public pero pati na rin sa Cinemalaya, ganyan. Ano naman yung naging, perception nung community nung nalaman nila 'to? Well, syempre natuwa sila, parang in a way, it empowered them na and sa ma-validated their presence. Alam mo yung, hindi kasi nila inakala na, alam mo yun, bibida sila sa sarili nilang pelikula and then nanalo, yung isa naming artista nanalo pang Best Supporting Actor. So parang nandun yung attention sa kanila ngayon ng LGU and then like some other people din. Pero siguro more than that yung hope na alam mo yun, na parang siguro mas marami nang tutulong sa kanila sa pag-fund ng proseso para makakuha na sila ng ancestral domain title. So mas ganun yung nila. Syempre, kino-contain din namin yung excitement nila kasi syempre, hindi naman yung ganun kadali. So yun. Pero hindi pa nila napanood yung film. Magpapalabas kami doon this September sa community mismo para lang makita din nila.
Yes. Mm. Ayan. Yes, Richard. Wala. Elders ko lang po yung nakapanood ng for validation sa NCIP. Ayun, Mm. yung shift din. Wow. Ay, ikaw, Kat, sinasabi mo si Direk, yan, meron ka bang i-add dun? Wala naman po. Parang okay naman po sila, tsaka excited sila palagi. First time kasi kaya namin inilipad din yung anak ni Chieftain, tsaka yung artista para kasi kung kaya naming lahat, di lahat na lang sa amin nilipad namin. Mm-mm. Kinapos din kami ng onte sa budget, kaya pinalipad namin sila kasi di ba po ano din kami ng donations, nag-ask every after screenings, tumatayo kami ni na Richard sa labas, nag-ask for donations. Tas mas magandang andun sila para ayun, nakikita nilang madaming tumutulong. Tsaka sila din nagbibilang ng mga Ah, oh, ang cute. Ayun. Tapos ang ganda kasi nung sinushoot pa lang namin siya, meron kaming parang ginawang interview na parang anong pakiramdam nyo na artista na kayo? Na parang yung isa doon nagsabi na for the longest time nahihiya siyang yung buhok niya Oh, ibaba, ilugay, ganun. ibaba, ilugay kasi pinagsasabihan siyang aswang. Pero nung Ay, nakita niya yung itsura niya sa camera, parang ang ganda ko rin pala, yung mga ganong realizations, ang cute. oo nga. Tsaka parang, minsan yung interpretation ng ibang producers or ng distributors na pag nagpalabas ng local film sa communities, parang kala nila dededmahin or naghahanap ng Marvel, di ba? Pero hindi, actually, Mm. pag nagpalabas ka doon ng local, talagang tututukan nila no? Oo. As in, to be fair naman, ang daming inquiries na sa Iloilo and even sa Baguio, yung Mm. mga na magpalabas ng film, Boracay, tapos meron sa Cebu. So parang ayun, so hindi talaga totoong Na walang market or something. Oo. Oo, Mas kasi doon kami. oo nga. Kasi parang for the longest parang iniisip ng mga taga dito na sa Manila na parang ay hindi yan papatok ganyan ganyan. Pero hindi sobrang parang naalala ko yung sa akin sa experience ko nung lubong ng papa ko. Nagpalabas ako ng ng parang mini documentary siya on yung music ng Blaan. Talagang ang daming mga kapitbahay namin, mga bata, ganun. Talagang nung nagpalabas ako ng Toot Marvel. Wala, Mm. mga bata nanonood, ganyan. Nung nagpalabas ako nun, talagang pati yung mga matatanda, ganyan. Sabi ko, "Ang galing, no?" Talagang mas kita mo talaga na hindi, yung pinifeed ng Imperial, Imperial Manila, it's not true, ganun. Dun mo mafe-feel na pag nagpunta ka sa mga communities na hindi lahat ng nababasa mo sa dito, ganyan, is totoo. Parang mas maganda talaga na puntahan mo sila dun or alamin mo talaga kung ano yung kwento nila dun. May tanong lang ako kay Pabel, since nandito si Pabel. Yo. Ayan, gamitin natin ang kanyang alamin natin ang kanyang skills. Hi po, Miss Pabel. So, Hello po. ikaw naman, ano naman yung experience mo nung kinuha ka nila to make ilaw-ilaw of the film? Wait Pwede mo lang. ba, pwede mo ba ikwento sa amin yung journey mo kung paano ka nila in-approach and yung side mo naman nung ikaw na yung nag-shoot? Okay. Support lang naman talaga ako dito kasi masaya naman din makinig sa interviews nila at saka sa mga kwento. Kahit nandun naman ako the whole time. Nag-start siya kasi na docu-filmmakers kasi talaga yung background ko. So, I've been making for the longest, siguro 10, 12 years na. Tapos, nag-start siya nung nagpakita ko ng isang short film kay Sharon na inedit ko at saka shinoot ko. Tapos parang naglalaro lang ako noon, nagpa-practice lang ako for that purpose. Tapos sabi niya, napansin niya yung editing at saka shooting skills ko doon. Eh, hindi ko naman talaga kino-consider yung sarili ko as a DOP, cinematographer. Editor talaga ako ng documentaries. Yun yung for sure gamay ko talaga and making stories in the field, exposed talaga ako sa mga communities pag nag-shoot doon. Tapos ayun, nagustuhan niya, tapos in-approach ako ni Sharon, sabi niya, gusto mo bang ikaw mag-shoot and edit nito? Tapos akala ko short film siya. Sabi ko, sige. Tapos eventually nalaman ko na full length pala. Sabi ko, wala na akong choice. Nag-yes na ako. Nag-script reading na kami and everything. So sabi ko, sige, try. Try ko na lang rin siya. Baka may mga learnings ako along the way in terms of filmmaking. Tapos pwede ko siya ma-apply when I'm making
my films and documentaries next time. So, ayun, wala akong alam sa lights. Kami dalawa ni Richard yung kampihan dito. So, parang parehas kami. Siya kasi yung second camera. So, kami dalawa naman, exposed kami sa documentaries, pero hindi kami exposed sa fiction filmmaking style of making films. So, ako, sanay ako sa no light. Sanay ako sa natural light lang. Alam ko kung saan ako pwesto pag may exciting na nangyari. Alam ko saan ako pwesto pag alam ko non-actor. So, ako yung mag-a-adjust. So, sanay ako na ako yung nag-a-adjust para sa mga actors. So, I think that's one skill na at saka parang feeling ko, nakasanayan ko na rin na ipalabas yung characters, yung yung rawness ng isang community, yung rawness ng isang tao. So parang yun yung tinatry ko i-capture once in a while pag hindi kami nag-shoot ng mga lines or mga scripted scenes. Ayun, masaya siya na experience. I mean, first time ko ever maka-experience ng ganun. Tapos natuwa naman ako. I'm so happy na ito yung first fiction film ko na nagawa kasi it's also close to my heart. May mga stories din kasi ako ginawa before. One of my first stories na kinover ko ay Land Grabbing Ren, which was 10 years ago or I think 11 years ago already, which was about IPs din na land grabbing story. So medyo gamay ko na rin siya. Tapos, ayun, masaya. Yun lang. Ano bang kailangan ko sagutin? Anong kailangan ko sabihin? Wow, nagsabi. Okay na yun. Pero curious ako kasi syempre, di ba, fiction or narrative style na siya, hindi na siya documentary. May Oo. mga time ba na parang nahirapan ka, hindi nahirapan in a sense na direction nila Kat and Richard or parang wala siya sa script or something, pero parang nahirapan ka i-shoot yun kasi yun nga, parang nakita mo yung subject, medyo nahirapan na rin siya, ganyan. So siguro yung both difficult and masaya, baka pwede mo i-share yung pinaka-favorite mong part and then yung pinaka-mahirap mong i-shoot because yun nga, off trajectory siya or something. Magkwento ka, Pabs. Oh, naiyak daw. Joke lang. Ah, Siguro hindi siya difficult for me. Kasi nag-shoot lang naman kami. Yun lang naman trabaho namin is to capture what's in front of us. So parang yung difficult is to see them struggle, do the scene. So parang doon ako nahirapan. Kasi nakikita mo sila na may ginagawang hindi normal sa kanila. So parang doon ako nahirapan. Naiiyak. Sorry. Naalala ko kasi sila eh. Tapos may isang eksena kasi na parang full gabi na yun. So, ang dami na namin eksena na nagawa. Tapos, yun yung last scene. Yun yung night scene na very dramatic siya na eksena. Tapos, gusto talaga nila i-perfect yung eksena at kung paano nila sabihin yung lines, etc. Tapos, nakailang takes, siguro after an hour, hindi pa rin namin. 1 hour na ba yun? Or more pa? Hindi ko na maalala eh. Anong Pero oras ito talaga yung Parang matagal gabi din na yun. so, nasobrahan tayo siguro mga 2, 3. 8 po tayo nag-start. Tapos natutulog sila mga 6:00 pa lang ng gabi. Oo. Mm. So, yun yung kasanayan nila. So, parang mahirap siya panoorin na ginagawa nila yon out of their comfort zone. But at the same time, nakikita mo rin na tinatry nila yung best nila na gawin para sa pelikula. So, parang nung pinapanood ko sila na parang nasa-stress, napapagod, pero palaban pa rin. Parang, oh my God, ang laki ng responsibility ng film na to. Parang ganon. Kailangan namin galingan. Parang laging it always boils down to kailangan namin galingan para sa community. Kasi kung sila nagbibigay ng effort, dapat kami ganun din yung effort namin. Kung sila sobra-sobra, dapat sobra-sobra din yung ibibigay namin para sa kanila. So yun yung hardest for me. Actually, the whole scene, yung whole filming was for me, easy siya kasi sanay yata ako na mahirap lagi yung kaharap ko ng mga eksena sa documentaries. Parang may uncertainties lagi, hindi naman alam kung may shoot kami. Pero for this, sure kami na may mangyayari within 7 days. So yun, parang mahirap sila panoorin but at the same time,
mas maganda rin, magaan siguro. Ang nagpapalubag sa loob na lang namin ay baka may magandang magawa yung pelikulang 'to. Ayun, yung easiest hindi ako sure. Parang pantay-pantay naman siya sa akin. More on nahihirapan sila sa lines tas paulit-ulit, ayun. Meron Tapos pa ba, RD? yun. Well, pinack up naman namin yung eksena na yun na kahit hindi siya natatapos kasi alam na naming pagod na sila. So parang, ayun, pinack up namin, sabi namin bukas na natin gawin. And so, practice muna kayo and then kinaumagahan, kwento natin to Kat, kinaumagahan, parang ang aga pa nilang nagising para mag-practice. Tapos kinausap sila ni Kat. Anong sabi mo dun, Kat? Wala direct, sabi ko lang, kasi kinausap na sila ni Kuya Miko a night before, 'di ba? Na Hindi. ganon. Tapos nagso-sorry sila, na sabi nila, Ma'am, sorry kasi hindi kami marunong magbasa, hindi kami marunong mag-aral, hindi kami marunong mag-memorize. Yun yung sinasabi nila paulit-ulit. Pero yung nakakamangha doon, nung ginawa namin yung take, yung scene na yon, winantake lang nila, tapos The nagpa-save. next time, nung gabi. Oh, Hala. Ay, oo. Oo, sinabi nila 'di ba, yung exact words nila ay, "Sorry sorry ma'am kasi mga bobo kami." kami yung mga ganun. So Ano ba yan? parang Magso-sorry parang sana ako kasi parang mapapaiyak ko yata si Pabel, pero parang ako yung naiiyak. Hala! Oh my Oo. gosh. kasi halos madami sa kanila dun hindi marunong magbasa. So parang nag-memorize talaga sila ng lines by listening lang sa iba. So ganun sila kagigil na gawin yung pelikula talaga. Yung mga linyahan pa naman ang haba. Ang haba talaga ng mga linya. So parang ayun, so itawid nila, one take lang after, tapos as in naghiyawan kaming lahat, uminom sila ng tuba, gano'n, after na, kasi tuwang-tuwa sila na nagawa nila. Ay, sorry. Naiyak ako. Oo. I Ay can just naku, imagine. naku sis, Wow. parang ang dami naming iniyak do'n sa shoot na yun, 7 araw kaming nag-shoot lang ha, 7 days lang namin yung ginawa yung pelikula, pero grabe, like, Wow. ayoko na. Ang daya mo diyan. Kaya siguro niya ako sinama dito. Daya mo. From Patibong. from akala ko book interview, biglang ano pala siya, behind the scenes pala siya ng ano, tumandok. Pero anyways, wow, ang ganda. Ang ganda naman nun. Dagdag ko lang, so ito isa sa mga ano din kwento na hindi ko talaga makalimutan. Nagtubos kami ng ng artista sa isang plantation ng watermelon. Kasi parang before the shoot, parang hinire sila ng isang may-ari ng yung ng watermelon, yung pakwan para mag-harvest. Tapos hindi sila pinalabas ng plantation kasi may utang daw sila na 8,000 pesos. Yung binigay lang sa kanila, kambal to dalawa sila. 10,000, tama di ba Kat? Up 10,000 yung pinaldo nila. per month. In 2 weeks, nakautang daw sila sa tindahan doon sa loob ng plantation ng 8,000. Yung kinukuha lang nila, soft drinks lang, tsaka yosi. So, hindi kasi sila marunong magbilang. So, tinubos namin sila kasi hindi talaga sila papakawalan. Tapos nung during the shoot, yung same mga artista namin yon, may sinugod ng pinagkautangan nila ng cellphone. Kasi parang nangutang sila ng cellphone na 3,500 pesos lang yung presyo. Pero yung interest, 1,000 pesos. 1,000 pesos a month. So hindi sila talaga makabayad. So kinuha. So sa sobrang visit namin, sa nangyari, binila na sila ng cellphone. Hala. Although ayaw namin kasi, well, hindi talaga siya advisable din na magbigay ka lang ng magbigay na hindi siya Mm. sustainable na bigay. Pero kasi parang nung time na yun, kasagsagan talaga ng visit namin. Yung, alam mo yung asar na asar kami sa nangyari kasi muntik nang magkasapakan kasi nga kinuha yung cellphone. Tapos ayun, hindi kasi sila talaga marunong magbilang. Kasi nga walang school doon. Privilege talaga yung pagpunta doon ng pagpunta sa paaralan. Mm. Pero ayun, ang sobrang yung EQ nila sobrang grabe. As in masinop sila sa bahay, yung dinala namin sila sa baba, unang ginawa nila naglinis. Tapos nahiya sila sa mga tao kasi yun nga yung perception sa kanila na ayun dapat doon lang kayo sa bundok, nakakahiya sila. Pero ayun, feeling ko kung may
may maganda mang ginawa yung pelikulang to aside sa lupa. Yung pag if ever man na makuha nila yung land title nila, yung na-realize nila na parang hindi pala nakakahiya. yung balat nila, yung ano nila, yung pagiging IP nila hindi siya nakakahiya. Tell more. Sige pa. Joke lang. Ay, oo nga, grabe. Ayun nga yung maganda doon, as in, parang, mama-humble ka, kumbaga, no? Kapag ka nakita mo sila kasi iba yung environment. Nakonsensya na nga ako mag-aircon pagkababa. Oo, ay, oo, tama. Parang share ko lang kasi yun nga, nung nandun ako sa lubong ng papa ko, parang dati kasi nagtataka ako, bakit kaya yung papa ko pagka umaalis siya, pupunta siya sa Malaysia kasi yung sa peace talks, ganyan. Ang dami ng bag. Tas yung bag na yun, hindi lang yung damit. Yung isang bag puro Milo. Yung mga nakuha niya sa hotel, nalagay niya doon. Tapos sabi niya, ito kasi yung mga bata doon. Pagdating niya, bubuksan nila yan, tapos hati-hati sila. Tapos itong isang bag, sa matatanda naman to, yung mga toiletries, ganyan. Hindi kasi sila naliligo daw talaga. Alam mo, parang hindi nila habit yun. Parang sanay sila sa ilog lang, ganyan. So, nung nakita ko actual, akala ko dati, BS lang yun, parang, kwento lang yun, parang ganun. Pero nung nakita ko, parang kung ano na lang yung laman ng wallet ko na 10,000 or whatever, ganyan. Nag-grocery talaga ako sa lubong ng papa ko. Bumili ako ng Milo, lahat. Tapos lahat ng batang nandun na o pila kayo, ganyan. Tapos Milo, packet ng Milo, tinitimpla ko sila. Tapos, binibigyan ko pa sila ng barya. Kasi papa ko may mga barya-barya din siya. Tapos binibigyan niya talaga daw yung lahat ng bata doon ng kung anong meron siya. Kaya parang ako, ganun, mapapa-humble ka talaga na parang, tas pagbalik mo, pagbalik ko dito, parang, yun nga, parang the smallest things na manood ng Oo. TV, privilege yun talaga. Tas pati nga electric pang isa, dalawa, tatlo, privilege din yun. Kuryenteng consistent, privilege din siya. Ngayon na ano dun na parang ang mura pala sa kanila maging masaya. Yung gano'n, hindi siya gano'n kamahal maging masaya kasi ang liit na bagay. Eto na lang during the shoot, parang ah yung mga hindi naman kasali sa eksena, yung nanonood lang, pero during kainan, yung pipila sila sa pagkain. Tapos kasi, ang tawag dito, hinahayaan lang din. To be fair naman sa mga nakasama namin doon, yung sinasabi nila na, sinasabihan yung isang crew namin na sa camera department, sinabi ko, uy, mauna ka na kumain doon kasi baka maubusan ka. Sinabi niya na, sige lang direct kasi minsan lang yan sila makatikim. Kasi true enough, yung mga ibang nakikinood lang, sinasabi nila na first time nilang kumain ng 3 beses isang araw. As in. Oo nga, oh my God. So, Oh. grabe. Mm-mm. Tapos, to be fair, ang grabe rin sila mag-express ng pagmamahal. Like si Pabs. Kwento mo, Pabs, yung mga papaya. Favorite din eh. Yung si Nanay Kabing. So, isa sa mga main character, hindi naman sa main, pero isa sa mga Athena na feature doon. Parang nag-iikot-ikot kami dun sa area kasi nag-shoot kami ng B-rolls. Tapos dinala niya ako sa bahay niya. Sabi ko, papaya ba yan yung puno? Tapos sabi niya, oo. Tapos sabi ko, favorite ko yan. Tapos una sabi ko, bibili ako sa'yo 1 piraso. Tapos sabi niya, wala pa kasing hinog, kaya next time na lang, pagbalik na lang. Tapos the next day, dinala niya ako ng 2 o 3 papaya na ripe para kainin ko for lunch. Tapos the next day ulit, nagpadala na naman siya sa akin. So lagi siyang nagpapadala sa akin ng pagkain. Tapos sabi ko sa kanya, parang sabi ko, thank you po. No last day na, sabi ko maraming salamat sa papaya, parang na-appreciate ko yon ganyan sabi. Tapos ang sagot niya sa akin, pasensya na, yun lang kasi yung mabibigay ko sa'yo. Tapos parang sabi ko, hindi po, sobra-sobra na yung binibigay mo sa amin. Kasi hindi lang ako yung napapakain ng papaya eh. Marami kami. So pagka-slice, ang dami yung nag-share. So parang yun yung mga little things na hindi siguro nila akala nila maliit lang siya, pero malaki din pala yung nagagawa niya sa mga tao. Tapos, ayun, parang papaya lang siya, pero kinatuwa ko siya buong shoot. Naalala ko pa rin siya hanggang ngayon. Nagpadala nga ako ng seeds pa sa kanya sa sobrang tuwa ko sa kanya. Ang cute. Ay, kayo, Kat and Richard, meron ba kayong favorite moments and yung difficult scenes na to shoot? Dami po eh. Ang dami namang favorite na scenes. Siguro pinaka-favorite ko dun yung favorite ni Direk Arden, si Piping.
Kasi wala siya sa eksena. So parang inorient na siya, o Piping, yung ganitong eksena malaki to. Kaya lang dito sa eksenang to, wala ka. Parang gano'n, di ka kasama. So parang umuoo naman po siya sa amin. Parang nagulat kaming lahat na parang ginagawa yung eksena, nagpe-preview kami. Merong naka-black na tao dun sa ano na nakaganon. Nung preview namin na rin. Siya pala. Yung pala siya pala. Ang cute. Pero ang pinakamahirap talaga is yung ano, yun nga, yung sinabi kanina ni Direk Arlen tsaka ni Ate Pubs na scene namin na gabi na ilang oras na tas like parang nakikita namin na exhausted na rin sila in a way. So parang kami din, parang nahihirapan na rin kami ni Kat na tawag dito, makita silang gano'n. So ayun, inano nga siya, kinol na nga siya na wrap up tas pagka next day yun na yung ano, dun namin tinuloy. Tas yung pinakamasayang pinakamasayang part is yung hindi ko rin intention actually na tawag dito, maano si tatay sa isang scene namin sa may parang falls Ay, na oo. nahihirapan na talaga siya tas sobrang hirap na siyang magsalita kasi na ang daming tao dun, sa location kasi na yun parang puwedeng maligo kahit sino. So, maraming tao so nahihiya din siya to the point na nililimutan niya yung mga sasabihin niya kasi nahihiya siya. Tas Hmm. yung natuwa ako kasi yung simple na tap sa ano niya, tap sa dito sa shoulders niya. Yun yung parang ano, sabi niya ang lamig na ng kamay ko kasi natatakot na ako gano'n tas, nahihiya I mean sorry. Tas sabi niya, ano parang dahil dun sabi niya na ano daw, nabalik yung confidence niya na maalala yung ano, yung dapat niyang sabihin. Hanggang ngayon nung nanalo na tas kasi nanalo siya ng Nandiyan best siyang best supporting actor. Actor siya. oo. Ay, Ngayon Sobrang ano, unexpected win. sinasabi niya pa rin na tawag dito, sabi niya, "Direk, hindi ko talaga magagawa yun kung hindi mo ginanon yung yung ano ko, yung shoulder ko." Gano'n. Balikat. Si Direk Nakakatuwa lang siya. sobrang pogi daw na sabi niya ang gwapo kasi nung isa yung nagpalit daw kay Mayor si Direk Sonny. Sabi niya ang pogi daw na conscious. Dun isa pa yun. May harness na yun si Ate Pabs habang nagsushoot, 'di ba ate? Meron kang tali dito kasi mahuhulog ka na Sa bangin kasi Oo, ate, go ate. sa bangin kasi ako naka-angle nun kasi sobrang liit lang ng space. So sa bangin ako nakapwesto. So nakaslant kami, nakatali kami ng gaffer ko at saka yung camera para hindi malaglag. Oo, lahat na parang crucial. So ayun. In fairness naman kay tatay nanalo. Oo nga. Ikaw Jan, may tanong ka ba sa kanila? Andiyan ka ba Jan? Direk Arden, yung ano, yung tawag dito, Under a Piyaya Moon, di ba Mm. pinalabas niyo yun locally sa Mm. Negro? Kamusta Oo. kumita siya? Kumita siya, matagal-tagal siya sa Ayala Mall. Oo. Feeling ko Ang malaking gastos ni Kurt doon, yung director, pero kasi considering yung volume ng audience at yung tagal niya sa sinihan, in a way kumita yung ano, tinao siya. So I guess yung parang kasunod na tanong doon is parang ano yung parang what's next for Tumandok? Ano yung susunod yung plano for the film? Ngayon at tapos na siya sa Cinemalaya. Ayun, sige, as the producer, sagutin ko to. Kasi ano, nag-arrange kami ng mga screenings sa sa Iloilo, and then meron kaming isang NGO na kausap din to do screenings sa Baguio tsaka sa Manila. Actually, kaya natin. Ayun. Tapos tapos we're also in talks with a platform, streaming platform for a limited run lang, pay on demand, tama ba yun yung term? Yun, online. Pero mas gusto talaga namin kasi siya to tie up with NGO, schools na magpalabas kasi naranasan din namin before sa John Denver, mas ganun talaga yung way din to reach out to people, and para sa mga producers din para makaipon ng pera na mas madali. Actually, mas madali siya kumpara sa sa mga sinehan. Tapos so ayun, mas ganun talaga yung ang tawag dito, yung strategy namin.
And bukod dun kasi syempre, itong film na to, wala tong ibang gastos bukod sa pera from FDCP tsaka Cinemalaya. As in, wala kami, yung co-producer na namin dito, yung post-prod, Terminal 6, na hindi naman nagpabayad. So, may ganun kaming ano. So, walang ganun kalaking pera yung at stake dito. Mas gusto talaga namin na makaipon for the community para makatulong na. Bilang mga filmmakers from the regions, sa tingin nyo, paano natin as filmmakers and also pati na rin sa side ng audience, nating lahat ma-develop ang regional cinema, not only within our own regions, pero pati na rin sa ibang regions sa buong Pilipinas. Kagaya sa amin na nabigyan ng tawag dito, opportunity to direct, to make our debut film sa Cinemalaya. Siguro pag pag mas na bigyan pa ng mas maraming opportunity siguro yung like yung taga-region. Yung meron namang mga platform for regions na mag-showcase and makapag-collaborate. Like meron namang ding like Cinema Region, mga ganon. Pero mas maganda siguro if meron talagang plans or if kasi meron din namang binibigay na grants for the regional films, pero mas maganda aside from Cinema Region, siguro mabigyan ng platform din and opportunities yung mga taga-region na maipakita yung kwento. Kailangan lang naman marinig talaga yung boses nila at saka yung mga kwento. Support lang siguro talaga ang kailangan para may access and support for the regional filmmakers. Kahit naman di lang regional, siguro kahit sa amin mga documentary filmmakers, no? Maliliit lang din yung support na nakukuha namin. So, yun yung experience ko. So, I think I can speak for that, na wala kami masyadong support, wala rin kami masyadong access. Kahit short films, konti lang din yung ways namin to show our films. So, ayun. Thank you. Thank you. Ako naman mas yung accessibility ng pelikula sa mga regions. Kasi yun talaga for me yung susi din para magkaroon pa ng mas maraming filmmakers na galing rehiyon. At the same time, makita rin ng mga tao na yung mga kwento nila ay pwede rin palang gawing pelikula. Mas ganun yung iba kasi yung experience ng manood ka ng pelikula na tungkol sa'yo at tungkol sa mga kapitbahay mo kaysa sa manood ka ng pelikula sa mall at gumastos ka lang para lang ma-enjoy yung kwento from other countries or other places. Pero ito, mas grabe yung experience. Kasi naranasan din namin yun during the shoot. What more pa kung makita na nila yung ginawa nilang pelikula. Iba talaga yung fulfillment din. Mas malalim siya for me. So, and these people, they don't care about the quality of sound na nabibigay ng sinehan sa loob ng mall, yung di ba alam mo yung quality ng screen, hindi nila yun yung concern, yung mas concern nila kung yung kwento, mas ganun. And to think kung ganun man yung concern nila, hindi sa idea lang, hindi siya ganun kamahal gumawa ng pelikula. Alam mo yon, they don't demand the latest technology sa paggawa ng pelikula. Mas gusto nilang makita yung mga kwento nila. And there's actually talaga demand. Lalo na, halimbawa, even mga teachers from the regions, constantly naghahanap sila ng pelikulang maipalabas sa mga estudyante nila. Yung mga students na yon, assured audience sila Like, ilang milyon ba yung mga estudyante all over the country na naghahanap ng pelikulang mapanood. So, hindi siya na-address for me. From time to time lang siguro, pero sana ma-address siya ng mas maayos na sistema. Ano na lang, last na talaga. Last, final. Merong medyo unfortunate na nangyayari ngayon na meron tayong mga documentary films na either nalilimit yung paglabas niya or hindi na papalabas dahil sa mga certain restrictions or parang kumbaga conflict of interest. Tama ba yun? Censorship. So, I guess meron sa inyo na nag-work on documentaries and the films that are not being shown due to these circumstances are also documentaries. So, could you comment a little about
yung nangyayari sa ating mga kapwa documentaries ngayon. May chismis ako dyan. Go, Pabs, ikaw muna sumagot. Tapos a documentary Parang gusto filmmaker. ko gusto ko muna marinig yung chismis. Hindi nga, parang may nakarating kasi sa akin na sa amin, actually, kasi nag-asikaso rin kami ng MTRCB permit ngayon for the film, na parang candidate rin for for Tigbak yung Tumandok tsaka Balota. So, Ala, basta chismis pa lang yun, hindi siya confirmed chismis pa lang. Pero let's see, kasi sinischedule na namin siya for viewing next week ata. Although yung Alipato, September 4 ata sila uli mag-review. And then, so yun. So, well, kami sa side namin, medyo ingat talaga kami in handling such issues. Kasi nga, nakaasalalay dito yung titulo ng lupa ng mga ati, parang gano'n. So parang sabi nga namin parati, hindi kami maghahanap ng kaaway, maghanap kami ng kakampi. So tingnan natin kung ano yung mangyayari sa pelikula pag view siya ng MTRCB. Nagdadasal na lang ako na sana hindi siya umex. Yeah, parang ako kasi more on, I feel powerless in this issue kasi wala naman akong magagawa kung yun yung ginawa. Ay magagawa tayo. Kuya, sama-sama tayo pinaglaban yung mga pelikula na isi-censor nila or hindi gustong ipakita. Ano man right term doon na pag censorship kasi yung ginagamit ko lately. Anyway, pero again, nangyayari siya and for me, medyo na-lessen naman siya. I think all the threats against these big films and siguro mga matatapang na pelikula, medyo nabawasan yung censorship. So medyo grateful ako doon. Although meron pa rin. Compared to the past administration kasi sobrang grabe yung threats na nakukuha ng filmmakers, yung threats na nakukuha ng mga media people for doing such a, alam mo yun, tough story. Pero ngayon, for me, I think there's hope in a way kasi may mga lawyers pa rin, may mga taong gusto pa rin tulungan yung mga films na ginagawang ganito para kampihan yung mga filmmakers para i-reassess. Kaya for example, with Alipato, nandiyan naman yung ibang lawyers, tinulungan sila i-reassess para may viewing ulit yung film niya. So at hanggang may ganon, hanggat may tumutulong, I guess we can still fight for something, something like this. thank you everyone for joining us tonight for this very illuminating discussion. Yeah. Na hopefully in the future mas mapanood ng mga audiences ang Tumandok. And of course, good luck sa inyong future endeavors na rin. Is there any parting words before we end today's episode? Go, Kat. Mga project. Okay. Bakit? Meron po kaming donations. Follow nyo po kami sa Instagram, Tumandok Film 2024. Andun po yung details ng kung paano mag-support at mag-donate sa Sitio Cabarangcalan Ati Community. Malaki yung nakuha donations nung buong Sinamalaya. 41,150. Sa donation box pa lang yun. Wow. Sa bank account meron pa atang hindi nabibilang. So, ayun. Thank you sa mga namin, Tumandok boys na tumatawid from one cinema to another. Wow. Hawak-hawak yung donation box. So ayun. Tsaka madaming even sa mga sa Facebook, madaming inquiry sa paano sila makatulong. Talaga, madami pa ring mababait na tao. Madami pa ring Hindi naman lahat mga crocodile. sa hirap ng buhay, may mababait pa rin na tao talaga. Si Ano Eugene Domingo nga, yung talkback namin sa UP, nag-stay talaga siya. Sumali pa siya sa talkback. Kasi sobrang, natuwa siya sa film. So, yun. Nice. Sana nag-donate siya, di ba? Sana. Dagdag- Oo. I-add ko lang. Kasi recently nag-message si Kat. Di ko alam kung pwede i-share to. Pero may threats ulit. Nakwento mo na ba kanina? May threats ulit yung community. May parang nagmamark sila for last week lang yun, di ba? Apo. So, Iba na naman na land claimer. Ibang
grabber na naman po. Oh my. So yeah, ongoing pa rin yung threats na nakukuha ng mga community. So I think we should also not forget that fact that Mm. marami pa rin yung mga buhay ng mga community, yung mga napanood natin are still in danger at this very moment. So ayun, So, sana naghahanap din kami ng NGO na tutulong sa amin kasi ayun, hindi natapos na yung pelikula pero hindi pa rin kami tapos. Hindi talaga kami natatapos dito kasi to be fair naman sa dalawang director namin, sila yan yung pumipila ngayon sa NCIP para asikasuhin yung mga papeles ng CTO. So labas na yun actually sa trabaho ng isang filmmaker. But Mm-mm. then dahil wala pa kaming kasama katulong sa kanila, so kami muna yung gumagawa. Mm. In fairness na Nice. rin yung NCIP kasi 'di ba nanalo yung Tumandok. So, parang parang nagpa-promise na pa-promise na tutulungan daw talaga nila na mano 'to, mabigyan ng land title. Pero depende pa rin kasi daw eh. So sana po may NGO po na gustong mag-partner. ang hirap Yes. maghanap pala, no? Akala ko madali na lang siya pag na-screen na. True, opo, ang hirap. Kasi yun nga yung mga 'di ba nakakatanggap ng tawag na ate ganito may ano na naman dito. So parang grabe yung responsibility din namin as filmmakers na parang what if may mangyari sa mga to dahil sa pelikula. So Mm. yun yung nakakatakot din. So nag-iingat din kami at the same time yun naghanap kami ng mga kakampi. Salamat po. And if may nakikinig ngayon na NGO or Yeah. members ng NGO, please do help the Tumandok team para din matulungan yung mga kababayan nating ati sa Negros Occidental. Ayan. Thank you ulit, guys. Thank you po. Wow. Kat yung palayaw niya, Arlie Sweet talaga yung pangalan. Oo Ayos yun. nga. Bakit ka? Saan nanggaling yung cat? Saan nanggaling? Di ko din po alam. Tas, Richard, kailan mo papakasalan si Kat? O, kala mo Eh, nakalimutan namin na. dito Kala pala mo nakalimutan ko na. Shout out. Pansin. pinagpawisan. Joke lang. Sabihin nyo lang kami. Oo. Inong, inang. Ayun. Thank you so much po Thank for you, for thank you, joining ah. us.